Yun nga, sabi ng tatay na sa kabila ng ganun-ganun, pero hindi naman talaga na malupit. Sadyang madisiplina lang talaga na. Ayon po, stop po muna natin. In this video po is pag-uusapan po natin itong naging mensahe nga po ni Luis sa ginanap na selebrasyon ng kanyang ika-17th birthday last August 23, kung saan nga po is nabanggit nga po niya doon na si Tatay Tekram daw niya ay talagang hindi daw malupit, sadyang madisiplina lamang. So doon pa lang po is naintindihan po natin at alam na po natin na talagang si Luis po is yung kumbaga meron siyang respeto kay Tekram, sa Tekram family, sa Manalastas family I mean. Talagang itinuturing niya sa Tekram bilang ama kasi nga naiintindihan niya yung ginagawa ni Tekram sa kanya na pagdidisiplina. Kasi kung hindi niya naiintindihan yon, ay panigurado akong hanggang ngayon is andun pa din yung tampo ni Luis sa kanya, katulad nga po nung pinauwi siya. Pero after nga po nung pinauwi siya, mga ilang araw ang nakalipas, is napagmuni-munihan nga po niya, na-realize niya na yung mga ginagawa ni Tekram para sa kanya, I mean, yung mga ginagawa ni Tekram na pagdisiplina is para mapabuti siya. Kaya ipagpatuloy pa natin ang panunod. Tara po. I love you, Kuya. I love you, Mama Chup Chup. And of course, let's give Kuya Luis a chance to thank his parents. Hindi, huwag kayong kaalis. Magme-message po si Kuya Luis po para po... Tatayo lang kami sabihin. Tatayo lang sila para... O, tayo ka na rin, Kuya Luis. Ano sabihin mo din? Ikaw naman. Nasa puso mo. So, yun po, maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal, especially sa Manalastas family, sa family ko, sa lahat ng nagpunta dito na ipinakita nyo yung pagmamahal nyo sa bawat isa. Yun. Then, salamat po sa nagpa-event na to. Then, yun nga, sabi ng tatay na sa kabila ng ganun-ganun, pero hindi naman talaga na malupit. Sadyang madisiplina lang talaga na siya yung tipo ng tao na didisiplinahin ka para sa ikabubuti mo sa sarili mo, kasi at the end of the day na malalaman mo talaga yung resulta ng pagpapagal ng magulang mo na marirealize mo na ay totoo nga pala na yung sinabi ng magulang ko sa akin na yung pagsunod ko na to is hindi lang dahil ayaw nila yung ginagawa ko, pero dahil mayroong purpose si God sa plano na yon. Kaya yun, maraming salamat po dahil yun, tinuruan niyo ako na maging isang mabuting kabataan. Kayo yung naging instrumento ni God upang kung ano yung estado ko ngayon, kung gaano ko mag-isip ngayon is dahil po yun sa inyong mga nakapaligid sa akin. So yun, masasabi ko lang sa ating lahat na kung ano po yung nagawa sa atin ng isang tao is mapatawad po natin sila, kasi nga sigat niya napatawad tayo pa kayang mga tao na what more parang tayo pa kaya na hindi magpatawad, sigat na nga pinatawad tayo, di ba? So yun, maraming salamat po sa nagpunta, nag-effort, nagbigay ng time kahit na napakalayo pa ng pinagpuntahan niyo. Yan po, thank you po. Wow naman. Parang lang, palaping lang mga katekram. Ito na po yata yung pinakamahabang message na narinig ko kay Kuya Luis. Simula nung 11 siya. Ngayon, na siya, 17. Ito na yata ang pinakamahaba. Palakpakan naman po tayo dyan sa comment section mga katekram. At ito, ayun. So yun nga po, ayan, yun po yung naging mensahe ni Luis po na sobrang nakaka-touch nga po at hindi natin alam na meron palang ganoong something sa loob ni Luis na kumbaga tinatanaw niyang utang na loob yung kung ano yung estado na meron siya ngayon, kung ano yung nasa isip niya ngayon, kung ano yung mga nakamit na abot niya ngayon ay dahil nga po yun sa taong nagmahal sa kanya, ang kanyang pamilya at ang Manalastas family, especially ang kanyang tatay Tekram. Alam mo yung tama po yung sinabi ni Tita Flor na yun na nga po yata yung pinakamahabang mensahe na narinig nila simula nung 11 years old si Luis. Ngayon 17 years old na siya, is talagang matured na po siyang mag-isip. At alam mo yun, merong dalawang points doon na hindi ko malilimutan doon sa mensahe niya. Una nga po doon yung sinabi niya na si Tatay Tekram nga daw is hindi malupit, sadyang madisiplina lamang. Doon pa lang is talagang naiintindihan ni Luis na yung ginagawa ni Tekram sa kanya or sa kanila is talaga, alam mo yung alam niya na ginagawa yun ni Tekram para madisiplina nga po sila. Siyempre, anak nga po ang turing sa kanya
or sa kanila, anak ang turing sa kanila ni Tekram, kaya ginagawa ni Tekram yun para at least maging maayos yung kanilang buhay at hindi sila mapariwara. At doon pa lang na na-realize ni Luis po yun, mga ilang araw lang simula nung pinauwi siya, is talagang alam natin na yung pagmamahal ni Luis, yung kanyang puso is talagang andun sa Manalastas family at andun sa kanyang tatay Tekram. Talagang hindi siya nagkim-kim ng galit or tampo or something, at naiintindihan niya na ang lahat ng mga bagay na iyon is ginawa ni Tekram or ng Manalastas family para sa ikakabuti niya. At yun nga po, nagre-resulta na nga po iyon dahil nga po sa sa mga ginagawa ni Tekram is naging mabuting bata nga po itong si Luis. At imagine guys, yung mga binitawan niya, mga kataga, mga salita is talagang nakaka-touch po. Nakaka-touch sa puso, especially nga po sa mga taong nagmahal sa kanya, kila Tekram. At yun, talagang nasunod ni Luis yung kababaan ng loob na laging sinasambit ni Tekram. Kaya good job sa iyo, Luis. At doon po sa sinabi niya na yung yung may kasalanan daw dapat patawarin na, kasi yung kung ang Diyos nga daw is kayang magpatawad, tayo pa nga daw na mga tao. So doon is talagang alam natin na napaka-Diyos nitong si Luis. Talagang merong kababaan ng loob, inulit ko nga, kababaan ng loob na lagi sinusunod niya mula sa kanyang tatay Tekram. Kaya good job kay Luis doon. Alam natin na lahat naman talaga tayo is nagkakasala, at lahat din tayo is may pagkakataon na magbago. So tama po yung sinabi ni Luis na kung may kasalanan man is patawarin. Pero siguro doon sa isang yung sinasabi natin na wag na natin pag-usapan pala yun kasi birthday ni Luis ito. So anyway, gusto ko lamang pong ipaabot ang aking ulit ang aking tawag niyan, greetings kay Luis na happy birthday, happy 17th birthday. At nagpapasalamat po tayo ng malaki talaga sa lahat ng mga nag-effort, lahat ng mga nagmamahal kay Luis, especially si Ninang Precious, si Tita Evangeline, si Tito Bong, dahil nga po naging successful itong celebration ng kanyang ika-17th birthday. Talagang bonggang-bongga po yung birthday ni Luis. At alam ko na hindi pa ito yung last kasi nakaplano na yata po siguro yung ika-18th birthday niya. So alam ko na mas magiging bongga pa iyon. So abangan po natin iyon. So sana ipagpatuloy lamang ni Luis ang isang pagiging isang mabuting bata pala. And I'm sure na since ngayon 17 na siya, mature na siya mag-isip, mas magiging mature pa siya sa paglipas ng panahon. At baka sa 18th birthday niya, hindi lang ganun ka haba yung kanyang sasabihin na mensahe, baka mas mahaba pa, kaya kaabang-abang din po iyon. Ayan, so I think hanggang dito na lang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palagi bumabalik sa aking YouTube channel. Ayan, inulit ko nga po palagi na gawin po natin magdasagang pasalamat sa lahat ng mga bagay na atin natatanggap kahit na diyan po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay nito kundi dahil sa Kanya. Then yun, I think, ayun, hanggang po ito ulit. So, God bless po sa ating lahat at bye for na po.